sarili ihain, lingkod manunubos natin. Hallelujah, hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Una sa lahat, pasalamatan natin ang Poong Nazareno sa lahat ng biyaya, pagpapala at inspirasyon na binibigyan niya sa atin upang magkaroon tayo ng matuwid, banal na buhay. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, nakita natin yung rejection, yung hindi pagtanggap na ginawa ng mga Samaritano kay Jesus at sa kanyang mga tagasunod. Subalit, napakaganda ang naging reaksyon ni Jesus sa attitude na ginawa ng mga Samaritano. Si Jesus po ay naging mahinahon. Hindi po siya nagalit o nagwala. Hindi po siya nagtampo at nagtanim ng sama ng loob laban sa kanila. Umalis lang si Jesus at nagpatuloy na gawin ang kanyang misyon sa ibang lugar kasama ang kanyang mga alagad. Mga kapatid, itong nangyari kay Jesus ay nangyayari din sa atin sa kasalukuyan. Madami ding mga taong hindi tumatanggap sa atin. Minsan hindi nila tayo tinatanggap dahil sa ating pinanggalingan. Kung kaya hindi sila naniniwala sa atin, maging sa ating kakayahan, sa ating talento, at kahit na maganda pa ang ating ginagawa o itinuturo o sinasabi sapagkat kine-question nila ang ating pagkatao. At ito po ang masakit. Kadalasan, ang mga taong hindi naniniwala sa atin, ang mga taong hindi tumatanggap sa atin, ayon pang mga malalapit sa ating buhay, o kaya yung ating mga kakilala, o kaya yung mga tao sa ating pamayanan, o maging sa ating bansa. Mayroon po akong kilalang negosyante na ngayon ay successful na siya sa kanyang karera. Ang sabi niya po sa akin dati, sabi niya, noong nagsisimula pa lamang daw po sa kanyang negosyo, wala daw po siyang nakuhang suporta sa kanyang mga kaibigan at kapamilya. Ito pa nga daw po ang sabi sa kanya, hindi mo linya yan, kilala kita, hindi ka aasenso, malulugi ka dyan, kaya wag ka nang magtangka, wag mo nang ituloy. May kilala din po akong classmate ko dati
na ngayon ay isa ng abogado. Noong nag-aaral pa po kami, naglabas siya sa akin ng sama ng loob. Kasi daw, binubuli daw siya ng mga dati niyang classmates sa college. Ang sabi nila sa kanya, wag mo nang ituloy yung pag-aubugas siya. Kasi di ka naman magiging magaling na abogado. Kasi noong college, hindi naman kataasan ang iyong grades at hindi ka naman kagalingan. May mga kilala din po tayong mga inventors na lumalabas sa media noon. Na ngayon, ang nakikinabang sa kanilang ginawang inbensyon ay ang ibang bansa. Bakit? Dahil hindi sila pinaniwalaan ng mga tao sa kanilang sariling bansa. Mga kapatid, sa ating buhay, pwede tayo makaranas ng rejection sa ating mga kaibigan, kakilala, katrabaho, maging sa ating sariling pamilya, sa ating pamayanan. Kapag ito ang nangyayari sa atin, ano bang pwede nating gawin? Katulad po ng ginawa ni Jesus, kalma lang tayo. Maging mahinahon tayo. Huwag tayong magalit at magtanim ng sama ng loob laban sa kanila. Magpatuloy tayo sa buhay at gawin ang ating misyon sa pamamagitan ng ating bukasyon at propesyon sa buhay. Magkaroon tayo ng pagmamahal sa ating ginagawa at sa ating buhay. Magpatuloy lang tayo sa ating magandang pangarap at mabuting ginagawa sa buhay, lalo na kung ito ay makakabuti sa ating sarili, sa ating kapwa, at magbibigay ng kapurihan sa ating Diyos. Kapag po kasi mahal natin na ating ginagawa, focus tayo sa ating goal. At gagawin natin ang lahat sa tamang pamamaraan para magtagumpay tayo. Kaya kahit ano pang rejection, panglalait, chismis na binabato sa atin, ay hindi tayo paghihinaan ng loob at hindi tayo titigil sa ating ginagawa. Katulad po ng ginawa ni Jesus, kung hindi niya po mahal ang kanyang ginagawa, yung pagbalita ng paghahari ng Diyos, wala po sana siyang focus sa binigay na misyon sa kanya ng Diyos Ama na iligtas at tubisin tayo. Siguro ay paghihinaan siya ng loob sa mga pasakit, problema, at pagbabatikos na ginagawa ng mga tao sa kanya noon. At hindi na sana ipagpapatuloy ang misyon niya dito sa lupa. Mga kapatid, ang mga rejeksyon na nararanasan natin sa buhay ay mga pagsubok lamang. Huwag tayong matatakot na harapin ang mga ito. Tumulad tayo kay Jesus. Hinarap niya ang mga ito at pinagtagumpayan. At hindi po si Jesus umalis o kaya palagi po siyang nakadikit sa kanyang Ama sa langit. Ano man po ang pangarap natin sa buhay, ano man po ang mabuting ginagawa natin sa buhay, nagpapahayag man po tayo ng katotohanan, ginagawa man po natin kung ano ang tama, mabuti, matuwid, at kalugod-lugod sa mata ng Diyos, huwag po tayong titigil, ipagpatuloy lang po natin. Sapagkat sa ganitong mga rejection, ang Diyos ay kasama natin at hindi niya tayo pababayaan. Ipagtatanggol niya tayo at ituturo niya sa atin kung papaano ito harapin, malampasan at mapagtagumpayan. At para mangyari ito, maganda na palagi tayo nakadikit sa Diyos sa pamamagitan ng palagiang pagdarasal, palagiang pagsimba, lalo na sa araw ng linggo, at palagiang pagtanggap ng mga sakramento. Mga kapatid, ito po siguro ang tanong sa atin. Ano ang ginagawa natin kapag ayaw sa atin ng ibang tao? Ano ang ginagawa natin kapag hindi tayo tinatanggap ng ating kapwa-tao kahit na mabuti ang ating intensyon, ang ating pakay o ating ginagawa? Nagwawala po ba tayo? Nagtatampo po ba tayo?
Nagkikimkim ba tayo ng sama ng loob? Tumitigil ba tayo sa ating magandang ginagawa? Tumitigil po ba tayo sa ating pangarap?